Magandang araw mga kaibigan. Ako na naman po muli ang inyong abogado ng bayan, Attorney Hayes. At sa araw na ito, nais nating pag-usapan ang Pogo. Dumadami na naman ang issue ng Pogo. Unang-una, pag-usapan muna natin ano nga ba ang Pogo. Ang Pogo ay Philippine Offshore Gaming Operators. Mga operators sila na nandito sa Pilipinas, pero ang mga players nila ay nasa ibang bansa, kaya nga offshore. So, ang mga players nila sa mga nilalaro online ay nasa ibang bansa. Pero dito sila nag-operate sa Pilipinas. Paano nga ba magiging Pogo? Okay, ikaw ay magiging operator lamang kapag ikaw ay nakapasa ng mga requirements. Una, mag-a-apply ka muna. Tapos, titingnan mo kung nakakomply ka na ng mga requirements. I-submit mo ito sa PAGCOR. Ngayon, ang PAGCOR, i-evaluate nila ito kasi merong specific department na sila yung mag-evaluate at mag-check kung tama ba ang mga nasubmit mong mga requirements. Kung okay na ito, i-recommend na nila ito for approval. Saka palang i-grant ang iyong PAGCOR license. So doon pa lang sa level ng PAGCOR, makikita natin na napakalaki ng pagkakataon ni PAGCOR na ma-check ang lahat ng mga requirements at lahat ng mga necessity. Doon pa lang sa PAGCOR, napakalaki ng kanilang role para makita at ma-check nila kung ikaw ba ay papasa bilang Pogo, bilang operator. Ngayon, kapag meron ka ng license to operate galing sa PAGCOR, ito naman ay pupunta sa LGU. Ang LGU ay ito yung lugar kung saan sila mag-operate. So, example, mag-operate sila sa isang lugar. Pupunta yan ngayon, yung license to operate, dadalhin yan ngayon sa LGU. Pagdating sa LGU, magde-discuss yan sila, no? Kung i-approve ba nila o hindi sa pamamagitan ng isang session sa kanilang sanggunian. Ngayon, kung walang mag-o-object doon, merong lalabas sila na letter of no objection. Ibig sabihin, walang kumukontra, itutuloy ito, walang problema, ipapasa na nila ngayon ang resolution. Na ibig sabihin, o sige, approve na ito. Doon pa lang mag-umpisa ang operation ng isang Pogo sa isang lugar. Ngayon, ano nga ba ang mga nangyayari sa mga Pogo ngayon? Bakit ang dami-dami na pong mga krimen na nalink sa Pogo? Dahil po, ang Pogo, dalawang klase. Isang legal at isang illegal. Yung legal, yun yung tinitingnan nating dumadaan kanina. Dumaan siya sa PAGCOR, may lisensya siya to operate, may resolution galing sa LGU, kung saan siya mag-operate na lugar, at ito ay nag-hire ng mga workers, maayos ang pasweldo, maayos ang takbo ng negosyo, nagre-remit ito ng tamang buwis sa ating bansa na malaki din ang kinikita. Ano naman yung illegal na Pogo? Ito naman yung hindi dumaan sa proseso. Ito naman yung walang mga lisensya. Ito naman yung nagpapasok ng mga walang kaukulang dokumento ng mga trabahante. Ito naman yung nag-hire ng mga Filipino na mga hindi qualified. O kaya, ito na yung mga lumalabas na krimen ngayon na may mga human trafficking, ginagawa na nilang problema ito, no? May mga lumalabas na mga online sex trafficking, 'di ba? So pagbibenta na to ng mga kalaswaan at hindi na to maganda na nangyayari. Merong torture, merong blackmail, ang dami-dami physical abuses, at meron pang mga krimen like murder na ang sabi doon sa ibang mga napanood natin ay talagang may nangyaring pinatay, no? At kasalukuyan yung iba ay kinikidnap dahil nga ito ay dahil sa illegal na Pogo. So, dahil ito'y nakalink siya sa pangalan na Pogo Kuno, lahat na tuloy ng Pogo, legal or illegal, ay nagkaroon na ng bansag na Pogo. Kapag may krimen, sinasabi na, Pogo yan. Hindi po ganon. Kasi ang Pogo, dalawa nga pong klase, legal at illegal. Ngayon, etong mga nangyaring torture, kidnapping, sex violence, human trafficking, etong mga nangyayaring ito, hindi to link sa mga legal na mga Pogo. Kasi maraming Pogo na legal. Doon ito nalilink sa mga illegal na Pogo. So ito ang mga dapat na ipasara, no, ng gobyerno dahil nga sila'y illegal. Paano naman sila nakapasok? So ang mga tanong dito, bakit
hindi natin tingnan sa malaliman na analysis, ano nga ba ang problema? Hindi problema ang Pogo. Ang problema, paano inimplementa sa Pilipinas ang Pogo? Bakit nakapasok ang mga illegal na Pogo? Nandito sila sa Pilipinas nag-operate, bakit hindi kumikilos ang PNP? Bakit hindi chine-check ng LGU? Ano ba yung mga negosyo na pumapasok dyan sa lugar natin? Pwede naman nating pasukin dahil meron naman tayong jurisdiction. 'Di ba? Pwede nilang i-check yung mga permits niyan dahil nasa lugar nila. Pero bakit nakakalusot ito? Bakit din may mga nakakapasok na mga walang dokumento, walang passport na mga foreigners? Bakit din nagkakaroon ng sex trafficking, human trafficking? Bakit nagkaroon ng ganun? Kasi nga, kulang sa pag-safeguard at pag-implement ng maayos ang ating batas. Hindi natingnan ng tamang ahensya kung ano dapat ang kanilang mga gawain. Sistema ng gobyerno ang problema at hindi ang Pogo. Ngayon, maraming nagsasabi ipasara natin. Maaari nating ipasara, of course, kung illegal naman to, walang problema. Pero may mga nagsasabi rin kasi na baka may mga koneksyon itong mga Pogo na ito. So, baka, ibig sabihin, hindi pa nila na-prove. Ngayon, kung ma-prove nila, dapat ilabas din nila ang pangalan at hindi nila protektahan. So, mga kaibigan, sino ngayon ang dapat nating i-blame sa mga nangyayaring mga krimen sa Pilipinas? Ito po ang mga nasa gobyerno. Kung nakalusot ito sa PAGCOR pero kulang ng mga dokumento, syempre si PAGCOR. Kung ito'y nakalusot naman sa LGU pero kulang din ng requirements at hindi naman tama ang mga ipinasang mga dokumento, pwede nating i-blame si LGU. Bakit may mga nakalusot na letter of no objection or LONO? Kasi kung LONO yan, ibig sabihin walang objection, syempre papasa nila ang resolution. Mag-start na kayong mag-operate. Yun eh. Pero pwedeng si LGU ay may nangyaring kababalaghan kaya nakalusot ito. Pero kung nag-operate na, kunyari nagsimula ito sa maayos, nagsimula ito sa legal, naging illegal, papasok na ngayon ang gobyerno, papasok na ngayon ang mga different agencies. Pero bago pa man yan, dapat meron din sana tayong sistema kung paano i-monitor yung mga negosyong ganito, yung mga operator na ganito. Ano nga ba ang kanilang mga ginagawa sa loob? Pwede po nating hanapan ng paraan at sistema para ma-monitor ito kasi sayang din nagbabayad sila ng tamang buwis, lalo na yung mga legal. At ang dami nilang mga trabahante na ini-employ, ang daming mga Pilipino na may trabaho dahil sa Pogo. Ito yung sa mga legal na Pogo ha, may mga encoders, ang mga sweldo nila nasa 200 plus in a year, no? 260,000 I think in a year, no? Sa mga ordinaryo na mga encoder. Pero, yung mga iba mas mataas pa. Ngayon, nung ni-raid nila ang Pogo, maraming nawala ng trabaho. So ang dami-daming mga benepisyo na naibigay ng Pogo. Pero hindi natin masabi na ito'y magtutuloy na maayos. Kaya kailangan may monitoring, tama ang implementasyon, tama ang mga ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno para makita kung ito ba'y nakabubuti sa ating bansa. Hindi dapat i-conclude na mali na ang Pogo. Dapat titingnan sa sistema kung ano ang dapat baguhin ng Pilipinas. Dahil sa mga susunod na mga taon, meron mang ganitong sistema ng mga negosyo, hindi man pangalan Pogo, pero kung mali pa rin ang implementasyon natin ng mga pag-monitor sa implementation ng mga negosyong katulad nito, ay wala pong mangyayari sa ating bansa. Sayang ang buwis, sayang ang mga livelihood opportunities na binigay natin sa mga kababayan nating walang trabaho. Kaya mga kaibigan, sana po ito'y mabigay din po sa atin bilang leksyon na mamulat din ang gobyerno na dapat sila rin ay may pagkukulang na dapat din nilang solusyonan. Dapat mabigay din nila ang nararapat para sa mga taong bayan. Mga kaibigan, yan po ang maraming issue ngayon tungkol sa Pogo. Sana kahit papano ay nalinawan at nabigyan naming linaw ang inyong mga tanong sa amin na napakarami tungkol sa Pogo. Ako po muli ang inyong abogado ng bayan, Attorney Hayes. Maraming salamat po.